Sinagot ng Malacanang ang mga patutsyada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama na rito ang umano'y walang nagagawa ang Marcos administration sa mga nakalipas na taon. Narito ang report. Sinabi ng Malacanang na taliwas sa mga naunang pahayag ni Vice President Sara Duterte ang pag-amin nitong wala siyang personal na alitan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mismong si Duterte na raw ang nagpatunay na hindi siya nakaranas ng masamang pagtrato mula sa Pangulo bilang isang tao at bilang Vice Presidente. Sinabi rin ng Malacanang na sa kabila ng madalas na pagbiyahe ni Duterte sa ibang bansa at ng mga batikos nito sa administrasyon, hindi umano siya personal na inatake ng Presidente. Pero bakit pinersonal ng Vice Presidente yung galit niya? Kailangan kumausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay ang Pangulong Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez. Ayon pa sa Malacanang, ang kampo ni Duterte ang nagpapakalat ng naratibong magulo ang bansa habang sila rin umano ang nagsusulong ng destabilization upang maagaw ang posisyon ng Pangulo. Binigyang diin pa nito na may karapatan ang bawat Pilipino na magpahayag ng opinyon ngunit hindi ito dapat gamitin sa pagpapakalat ng maling impormasyon at pagbabaluktot ng mga katotohanan. Pinabulaanan din nito ang pahayag ni Duterte na walang nagagawa ang administrasyon at sinabing taliwas ito sa mga nakikita ng iba. Maraming proyekto ang Pangulo. Nandiyan ang pabahay, pati yung pag-aayos sa matagal ng problema tungkol sa baha. Tandaan natin, kahit nasa Davao City na mismo, sana ibukas niya yung mata niya dahil yung pabahay na nandiyan sa Davao City, naramdaman ng mga Davaoeños. Pati na po yung pagsasaayos ngayon dahil sa patuloy na pagbaha dyan sa Davao City. Inaayos po yan ng gobyerno sa utos po ni Pangulong Marcos Jr. Sana wag magbulag-bulagan. Dinipensahan naman ng Malacanang ang naging desisyon ng Pangulo na pahintulutan ang paglalabas ng tax records ng BICE at iginiit na isinagawa ito alinsunod sa batas at tamang proseso. Pagsunod lamang umano ito sa sabpina na inilabas ng Senate Impeachment Court. Tugon ito ng Malacanang kasunod ng paghiling ng asawa ng BICE na si Attorney Manasseh Carpio ng judicial review sa pagpapalabas ng kanilang tax records. Ayon kay Carpio, dapat umanong suriin kung naaayon sa konstitusyon at umiiral na mga batas ang naging otorisasyon ng Pangulo. Karapatan daw ito ni Carpio at ang sino mang may pagtutol pero hintayin na lamang daw ang magiging desisyon ng korte. Pero tandaan natin, kung wala ka naman nililihim at wala namang makikitang anomalya sa mga records na pinabubuksan, di kailangan matakot. Dapat maging proud pa kayo na itong kita ninyo ay galing sa malinis. Noong Huwebes, iniulat na naipadala na ng BIR sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Duterte matapos ang pag-aproba ng Pangulo. Nauna nang pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution na magpalabas ng sabpina para sa tax records, bank records at iba pang financial documents ni Vice President Sara Duterte. Kenneth Pasyente para sa Bayan.